Good day guys. Ngayong araw ay ite-test drive ko tong kotse. Bali sabi nung may-ari sa akin ay may kumakalampag daw sa ilalim eh. Check ko lang kung ano yun. Saka testingin ko na rin kung pwede dito sa malayo na biyahe. Bala kasi namin biyahe ito ng Nagcarlan eh, doon sa lugar namin. Bali itong coaching to ay nakarating na ng Quezon, kaya medyo condition na siya. Bali dito lang yan sa amin, sa Terrelay. Ayan, nandito na tayo. Gusto ko lang ang camera, nalaglag eh. Okay namang manakbo eh, smooth naman eh. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Bukod lang doon sa may pinto, kumakalampag, saka sa may trunks niya. Narinig ako doon na kumakalampag. Baka yung reserve ang gulong. Okay naman siya eh. Maulan nga lang yun dito sa amin. Saka may mga ginagawang kalsada dyan, kaya medyo traffic. Kasi sabi sa akin nung may-ari nito, i-drive ko daw eh, kung anong condition ng makina. Okay naman sa manakbo eh. Okay din yung mga gearings niya oh. Smooth eh. Smooth ipasok sa mga gear niya. Mamaya bibiritin ko mamaya yung takbo niya. Tingnan po kung may kakalampag ng malakas. Bali ito ang coaching to yung second hand na Honda EXI. Dati kasi ito yung bagong kuha nila to, tumitirik to. Naging problema nito sa water pump, nabutas yung drain plug na rubber, kaya tumirik. Tapos yung naging problema pa nito na nasira din yung yung radiator fan. Bali bumigay yung relay niya, kaya tumirik, hindi gumana yung fan. Pero ngayon okay na eh, naayos na namin. Okay naman siyang manakbo, okay naman sa diretso na kalsada. Ito yung sa idle up na, yung naayos na rin namin yun. Bali nag-adjust ko lang yung sa air and fuel mixture. Sobrang taas kasi yung idle na dati, kaya malakas sa gas. Binabaan ko yung RPM, naging 1,000 to 900 na lang. Dati maabot ng 1,600 ang RPM niya eh. Kaya lakas sa gas. Nung natono ko na, yun okay na. Okay na siyang manakbo, sa katipid na siya sa gas. Bali yung kotse namin dati, ganyan din yung naging problema ko sa idle din. Ano naman yun, Mazda 323 naman yung dati ko. Kaso binenta rin namin, ganun, nagka-problema rin yun. Nagka-problema sa pinagkuhanan namin sa pangapapel. Sideline ko kasi dati buy and sell ng mga sasakyan. Marami na rin kami nabentang sasakyan dati.
Sa ano talaga ako nung natuto sa owner type jeep. Ayun, marami din kaming naging owner type jeep. Tatlo yata yun. Tapos binenta namin, nagpalit ng palit yan. Swap ng swap. May mga band din kami dati. Binenta rin namin. Mahirap kasi sa amin, wala kasing garahe. Sa labas lang mga sasakyan. Ngayon kasi ang hirap na mag-buy-and-sell, gawa ng mga papel. Mahirap pag-asikaso sa LTO. Marami na rin akong naging experience sa mga sira ng sasakyan. Gawa ng nagbabuy-and-sell nga ako. Kaya iba't ibang mga sakit na mga sasakyan na-encounter ko na. Kaya yung mga ganitong problema, medyo may idea na ako kung ano mga kailangan ayusin. Kung kaya ko naman, ako nang gumagawa. Pero pag yung mga medyo mabibigat, mahirap dinadala ko na lang sa talyer. Kasi wala rin akong gamit eh. Ang nagbabayensil kasi ako, binibigay ko rin yung mga gamit, makasama. Kaya wala natira sa akin mga gamit na yan. Siguro so pag kami ng isama na mag-iipon na ako ng mga gamit para ako na lang mismo yung gagawa. Sarap din mag-aaral ng mekaniko. Nung college ako, yun ang gusto kong course, kaso ayaw ng nanay ko kasi nga meron na sa aming automotive na magkakapatid. Kaya nag-shift na lang ako ng ibang course. Nag-electronics na lang ako. Kaya technician ako ngayon sa isang company. Pero hilig ko talaga yung magkutingting ng mga ganyan. Mga kotse, mga jeep, mga owner yan. Sa van. Nga lang, malaki ang maintenance pag sa mga 4 wheels. Hindi biro ang maintenance niyan. Hindi gaya ng mga motor, mura lang ang maintenance. Tapos ang rehistro pang mahal. Bali itong coaching to, sinuwap lang sa ano eh, sa motor. Honda Click. Tapos nagdagdag na lang yung may-ari ng ano, 15K. Sabi ko sa may-ari at okay na rin, ganda na rin yung naisop na to kasi magandang manak po. Tapos ang gulong kakapal pa, tapos yung body nya talagang ano, solid. Binibili nga sa kanya to eh, sabi sa akin yan 85K daw ang bili ng katrabaho niya. Kaso ayaw na ibenta kasi napamahal na rin. Sabi napaganda na niya rin to. Kulang na lang ito sa kotse, yung pintura. Medyo kupas na rin yung kulay ng kotse na to eh. Pag napapintura na to, gaganda lalo yung forma nito. Mabibenta niya to ng 150 pag napapinturahan. Nag-canvas na yung may-ari nito ng ano eh, kung magkano pa pintura, 25K daw. Medyo mahal din, kaya kailangan pag-ipunan. Ayan, pauwi na ako ngayon sa amin. Okay naman yung manak ko eh. Yung kumakalampag lang sa pinto, saka sa may likuran niya. Siguro yung reserbang gulong yung nakakalampag niya. O kaya yung mga tools niya. Check ko na lang mamaya. Lapit ng piyesta rito sa amin. Yan. May mga banderitas na eh.
Dito sa amin medyo sikip yung ano, yung dami kasi nagpapark sa kalsada. Pero pag mayroong rekera, walang makaparada dyan. Nare-rekera mga sakyan eh. Bawal sa mga kalsada sa labas eh, mga sakyan. Kaya pag may wrecker dyan, lahat ng sakyan doon sa parada ng jeep, doon dinadala. Yung sakyan nga namin dati lagi nasa taas eh. Buwangan may nagre-wrecker dyan, may multa 1.5 pag multa pag na-wrecker. Maraming mga sakyan dito sa amin sa kalsada, nakaparada lahat. Ito sa kalsada rin din nakaparada eh. Ayan, dito na ako sa amin. All goods naman ang takbo. Wala namang problema. Wala namang major issue. Minor lang, yung mga kumakalampag lang, kailangan maayos. Lalagyan lang ng mga ano yun, langis-langis o kaya grasa para hindi naingay. O kaya higpitan yung tornilyo sa may pinto, baka lumuwag lang. Kasi bukas-sara yun. Naluwag yung mga tornilyo. Ayan, paparada lang tayo. Baka makasabit tayo ng motor at mayroong mga motor sa gilid. Yun lang guys, thank you for watching, please subscribe. Guys, if you like my video, please like, share, and subscribe.